Pag-uusapan natin ngayon, eto po 'no, nalantad po itong si Wamil. Yung mga ano pa rin po, focus pa rin tayo rito, sa confidential fund. Ano po yung mga napatunayan natin 'no? Una po nalantad na itong si Tito Soto, talagang lantad na po yung gaano po yung kakayahan ng utak ni Tito Soto. Alam mo Tito Soto, ah naging Senate President ka pa, 'di ba? Sayang naman. Biruin mo pino-post niya na palitan daw yung pangalan ng confidential fund out of the blue. Hindi ko maintindihan kung bakit wala pong pumatol kahit isa sa palitan ng confidential fund. Hindi ko po alam kung ano po yung ibig sabihin ni Tito Soto. Hindi niya naman kayang ipaliwanag bakit restricted fund o non-public funds. Hindi ko po alam kung nagpapatawa si Tito Soto o seryoso siya. Kasi wala na po nakakaunawa kung nagpapatawa pa siya o hindi. Okay. Ayan po, nalantad din po yung, kawalan po ng kaalaman ng, testigo ng prosecution dito po sa Intel at confidential, yung mga trabaho pong pang, confidential at tsaka Intel, 'no? Nalantad po 'yan ni, Senator Robin Hood Padilla at tsaka ni Senator Lacson. In fairness po kay Senator Lacson. Okay. Tapos po, napatunayan din po, yung pinaka-basic po na napatunayan, ay napatunayan po na wala po talagang binulsa si BP Sara na pera mula po diyan. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam niyo po, lantad po sa atin yung nangyayari na si Lorna Kapunan po, kitang-kita po na nag-aaksaya lang po ng panahon ng, wag po kayong malito kasi parang binabalik pa ni Lorna Kapunan yung sisi dito po sa depensa. Ang gusto kasi ni Lorna Kapunan, mag-stipulate, sa madaling salita po, ayunan ng depensa yung kanilang mga hawak na dokumento o ebidensya. Ngayon, kung sinabi po ng depensa, hindi po kami mag-stipulate. Hindi po namin aayunan yan. Kinakailangan po naming makita kung may iharap po sila dito po sa korte. So, ang ginawa po ni Lorna Kapunan, dinelay niya po. O baka hindi niyo po alam yung mga ginawa ni Kapunan. Inisa-isa niya po, naghingi siya ng ano na ipeperus nila o kung ano man yung mga tawag diyan. Pagkukumpara-kumparahin. Bakit po kinakailangan pagkukumpara-kumparahin? Bakit po hindi nyo na lang iharap? Bakit po kinakailangan nyo pa na wala pa nga, hindi nyo pa nga hinaharap yung mga ebidensya? Sumang-ayon kaagad sa inyo yung depensa. Yun po yung ginagawa nila. Hindi po totoo na ang may kasalanan po yung depensa. Pakana lang po yan. Pwede naman nang tanungin eh. Alam niyo po ba na pwede nang tanungin niya ni Kapunan? Kaya po, bakit po gimmick nila yan? Para po ipakita na mayroon silang laksa-laksang dokumento na magpapatunay na misuse. Hindi po paramihan yan. Kahit isa lang po, gawin nilang halimbawa ng misuse. Wala naman po silang naipapakita. Sinasabi nila daan-daan o libo pa nga yung mga acknowledgement receipt. Libo po. Ano po ang masama sa acknowledgement receipt? Wala po silang ipakita na mali. Ang gusto po nilang mapakita, voluminous to, napakarami naming hawak na dokumento. Ano po ngayon?
ang hawak nyo bang dokumento ay nagpapatunay na may krimen na nagawa si BP Sara? Kung wala naman pong krimen na nagawa si BP Sara, bakit dinidelay nyo pa? Halimbawa ko po sa inyo, mas madali pong unawain kasi po to. Pero pipilitin ko po kahit po medyo nakakabagot, no? Nakakabagot talaga eh. Yung ginagawa nila, binabagot nila tayo. Pipilitin po nating ipaunawa sa inyo kung ano po yung ginagawa nila. Pero para mas madali nyo pong maintindihan, yung una po nilang testigo, yung mga taga-land bank, ano po ang tinestify nila? Na nag-withdraw ang Office of the Vice President. Unusual daw dahil malaki yung mga winidrang cash. So meron po bang napatunayan na kaso doon kung nag-withdraw ka ng malaking cash? Meron po bang nilabag na batas kung nag-withdraw ka ng malaking cash? Wala naman pong nilalabag na batas. Yun po ang patunay na ginagawa nila, dinadamihan po nila, gusto lang po nilang sabihin na unusual. So kung unusual po ang konklusyon nyo sa lahat, ibig bang sabihin mayroon pong paglabag sa batas? Yun po ang halimbawa, nauunawaan natin yun eh. Alam ko po lahat kayo nauunawaan ang pagwi-withdraw sa bangko. Para po tuntungan lang. So anong ginawa nila doon? Nag-aksaya tayo ng panahon. Wala naman talagang tinestify yung mga taga-land bank na anomalya. Ngayon, eto po, ang ginagawa po nila, wala naman po tinetestify na anomalya talaga tong si Wamil. Tinatagalan nila, nilalatagan tayo na sangkatutak ng mga di umano ay mga papeles. Yung bang papeles, meron pong paglabag? Wala. Tingnan nyo po yung mga tanong nila. Wala rin. Bibigyan ko kayo na halimbawa, ito pong tanong ni Kiko Pangilinan. Yung lahat daw ba ng meron daw po ba na confidential fund sa ibang ahensya? Ito tanong ni Pangilinan ha. Kasi gusto po nilang ipakita na yung acknowledgement receipt ay anomalya. Yan po. Gusto po nila ipakita pag nag-acknowledgement receipt, anomalya. Gusto ni Kiko Pangilinan panay mga official receipt o sales invoice. Hindi nga po obra dahil confidential nga eh. Nung tinanong niya, napahiya siya ron eh. Meron bang ibang ahensya na acknowledgement receipt din? Meron din daw. Di meron pala eh. Hindi na po to unusual kasi yung ibang may intelligence pa, may confidential and intelligence fund, gumagamit din po pala ng acknowledgement receipt. At mismo dito sa inuulit-ulit nito ni Wamil, inuulit-ulit niya po na circular. Wala naman po sinasabi ron na kinakailangan official receipt lang lahat eh. Basta may pakita na nagastos. Basta may naipakita na ito ay na-liquidate. Ngayon po, napatunayan po sa pagtatanong ni Lacson, maraming salamat Senator Ping Lacson, kahit ikaw ay hindi namin kakampi. Pero napatunayan mo na walang alam sa confidential and intelligence work itong si Wamil. Kasi direkta eh. Ang gusto ni Wamil, proof na nagtagumpay. Bago bigyan ng reward, bago bigyan ng pera, kinakailangan matagumpay. Tama yung mga tanong ni Lacson eh. Tignan nyo po, napaka-practical. Kasi dating pulis yan, chief of police yan eh. Ano yung sinasabi ni Lacson? Pag yung surveillance, ito yung halimbawa niya eh, di ba? Nag-surveillance ka. Hindi po lahat ng surveillance ay magiging matagumpay. Di ba? Hindi po lahat ng surveillance na gagawin po ng Intel o ng confidential or intelligence work ay magiging matagumpay. Pero gumastos ka. Yun yung punto rin eh. Pero gumastos ka. At
Sino po nagde-determine ng paggamit ng intelligence fund? Na kupot lang doon. Kasi may tanong tong mahusay na si Miss 0.01 percent na si Risa Ontiveros. 70,000 daw ay gamot binigay kay, hindi pala pera yun, gamot pala yun. Ayon sa pagtatanong ni Risa Ontiveros. Kasi hindi naman natin alam yung mga papeles, wala tayong nakikita 70,000 na binigay kay Mary Grace Piatos ay gamot. Bakit? Ano raw ba ang sakit ni Mary Grace Piatos? Ang tanong natin, bawal ba yun? Pinagbabawal ba na reward mo ay gamot? O pinagbabawal ba na reward mo ay pagkain? O bawal bang bumili ng gamot? O bawal bang bumili ng pagkain? Hindi ba kakain yung mga intelligence? So, nung direkta na pong tinanong ni Lacson, itong si Wamil, ikaw ba ay mayroon kang nag-training ka ba sa Intel work? O to that effect, hindi ko na maalala yung saktong tanong ni Lacson. Tinanong niya si Wamil, meron ka bang background? Meron ka bang background sa Intel work? Hindi, wala raw siyang training, wala siya. So tapos, hindi mo kinukonsider, stricto ka masyado, no, confidential fund, pero wala kang ideya kung paano nag-i-Intel work. Paano ginagamit yung confidential fund sa actual. Kasi, nag-o-audit ka ng confidential and intelligence work, pero wala kang ideya kung paano ito isinasagawa. So kaya naghahanap ka ng official receipt. Naghahanap ka ng ikapapahamak ng mga confidential agents. Naghahanap ka ng mga alam mo, kung may background ka lang, yun yung punto ni Lacson. Kung may background ka lang, sana kumuha ka o hindi ko alam kung anong tawag doon. Yung magpapatraining ba? May training siguro yung mga Intel na yan. May sinabi si Lacson. So kung wala kang kaide-ideya, paano mo sasabihin na mali yung paggamit nila ng confidential fund? Batay lang doon sa circular. Hindi ba? Misuse sila ng misuse. Baka mabago yung pananaw mo kung meron kang yung sinasabi mong hindi allowed, kung meron kang ideya kung paano magpatakbo o kung paano yung confidential fund na nagagamit. Kasi, tignan nyo, pinagkakaabalahan nila. Eto ngayon ko lang napatunayan na mahina talaga kukote ni Bam Aquino. Di nyo napunayo sa mga nanood. Ang inuulit-ulit nito hindi niya masasabi na allowed ba o hindi kasi silent. Yun yung sinasabi niya. Hindi po tinukoy kung allowed o hindi allowed yung paggamit ng alias. Yan yung punto ni Bam Aquino. Pero ang pagkakaintindi ni Bam Aquino, kung babalikan nyo po yung line of questioning niya, ang pagkakaintindi niya, bawal gumamit ng alias sa confidential fund. Kaya yung linya ng tanong niya, dun po, bakit gumagamit ng alias? Bawal nga. Kasi naitanong niya Hindi na lang kinorek ni Wamil Kasi ang gusto ni Wamil din is either lutang na siya o kaya ang gusto niya na malito talaga yung mga judge. Tama nga naman. Kung ang tingin ng mga judge bawal ang aliases, tapos may alias na binibigyan sila Mary Grace Piatos, di makasalanan nga si BP Sara. Isa pa po, yung line ng questioning ni Robin Hood Padilla, maganda. Bakit? Kasi pinapakita niya ron, ang ganda ng line of questioning ni Robin Hood Padilla.
Ikaw ba nakaikot ka na sa Pilipinas? Alam nyo kung balatuba lang si Robin? Nakakalusot yung mga big na tanong, opo, nakaikot na po ako. Saan ka nakapunta? Kung ako yung babalutubain ko na yun. Di ba? Nakarating ka na sa barm? Saan sa barm? Sa bundok. Di ba, ang ugali nitong tao na to, pakiulit po yung tanong, pakiulit po yung tanong. Di mo alam kung bingi lang o ano eh. O kasi wala sa script. Yun yung unang tinatanong ni Robin Hood Padilla. Very practical. Ang sinasabi niya, kung nakaikot ka na, nakaakyat ka na sa mga bundok, alam mo yung pangangailangan ng mga tao. Mahirap pong ipaunawa talaga rito kay Wamil. Bakit gamot? Bakit gamot ang binigay kay Mary Grace Piatos? May ideya kayo dyan, kung kayo napunta po kayo sa kabundukan, no? Ako rin, hindi ko rin maiisip. Ngayon ko lang naisip, bakit gamot? Kung bundok yun, mga komunidad ng bundok yun. Kaya ang dami pong ipapahamak ng mga to. Di ba? Halimbawa, na-imagine ko na. Si Mary Grace Piatos, tagaroon sila sa lugar kung saan naroon din yung mga rebelde. Ano mga pangangailangan nila doon? 'Di ba? Yun yung ipoprovide mo bilang, kasi hindi naman sinabi na yung salitang nagtagumpay, yan nga po yung sinagot ni Lacson eh. Pwedeng hindi naman maging matagumpay, pero gumastos ka na ron. Ano yung proof na nagtagumpay yung intelligence work o yung confidential work na ginawa nila? Sabi ni Lacson, pwedeng hindi naman naging matagumpay yun. Pwedeng walang naging resulta yun. Walang resulta na pagkadakip, walang resulta na pagkahuli. Pwedeng palpak nga. Pero ginastosan mo yun dahil nagpa-surveillance ka eh. Yun yung punto ni Lacson. Ang punto naman ni Robin Hood, nakarating ka na ba ron sa mga kabundukan? Kung saan naroon yung mga rebelde? Kung taga ron po si Mary Grace Piatos, ano kaya yung pangangailangan ng mga tao ron? Intelligent, ano po yan? Confidential work po yan. Hindi po dapat nilalantad yan dyan sa... Ako wala akong ideya kung ano yun eh. Ngayon ko lang po na-realize yun eh. Sa tanong po ni Robin, dahil aminado po si Robin, di ba, namundok siya. Oh, may ideya po si Robin. Isa lang po ba yung uri ng confidential work? Okay. Ano pa po yung mga sinabi ni Robin Hood Padilla? Tinanong siya ng mga petsa. Kalimutan ko na yung mga petsa, hindi ko natatandaan. Pero yung mga petsa, tandang-tanda ni Robin Hood. Yung isang petsa, anniversary ng mga Communist Party, anniversary ng NPA. Ang sabi ni Robin Hood Padilla, nung tinatanong to, alam mo ba yung petsa na yan kung anong meron dyan? Kasi sakto nagre-release. Kaya nga sabi ko, putang, ang galing naman ito ni Robin Hood. Yung mga petsa na nag-release sila ng confidential fund, nagkataon dun sa mga petsa na yun, nagkataon po na may mga aktibidad itong mga rebelde. At taon-taon daw, sabi ni Robin Hood, meron talagang mga project itong mga rebelding ito para lulusob o kung ano man. Tuwing may sumasapit yung anibersaryo, ano po sabi ni Robin Hood? Hindi niya po sinasabi, ni-implied niya. Pero meron bang naganap
na selebrasyon tong mga to. Na kakaiba yung mga may nilusob ba na baryo, nilusob na barangay. Hindi ba wala? So, ang punto ni Robin, hindi ba tagumpay yung pinaggastosan ng confidential fund kung hindi nakakilos yung mga rebelde ng dati nilang ginagawa? Ngayon, kung ang nag-iimbestiga ko po sa confidential fund, wala pong kaide-ideya kung paano po ginagastos yung confidential fund, talagang panay panay memorandum po. Panay audit memorandum ang observation o OAM ang aabutin mo. Kasi wala siyang ideya kung paano nagtatrabaho ng confidential. Yun yung punto ro ni Robin Hood Padilla. Tapos, mamimiloso po lang po tong mga alam na alam mo na hindi pa nagsisimula, iko-convict na si BP Sara. Pero may magandang tanong po, si JB Ejercito. Maraming salamat sa iyo, Senator JB Ejercito. Kahit alam namin na palpa ka rin. Dahil hindi. Kakampi ka rin niya. Simple lang yung tanong ni JB Ejercito. Meron bang, asan na ba yun? Eto, meron bang binulsa? May napunta ba kay BP Sara dyan sa mga sinasabi niyong pondo? Ito po sagot ni Wamil. Walang record na ibinulsa ni BP Sara ang confidential fund. Yun po ang importante dito. Nilunod. Ang ginagawa po nito ni Kapunan, nilulunod tayo sa dami ng dokumento. Tapos ulit-ulitin lang na unusual ito. Dapat hindi ginagawa to na panay acknowledgement receipt. Sinabi po ba na bawal ang acknowledgement receipt? Sa pagtatanong nga, di ba pwede? Pwede yung acknowledgement receipt? At ginagawa rin daw yan ng ibang ahensya, yung acknowledgement receipt. Oh, bakit ang may kaso lang kung ginagawa, normal lang pala to, normal lang po itong ginagawa, bakit ang may kaso lang si BP Sara? Wala po tayong narinig na kinasuhan sa intelligence at sa confidential and intelligence fund. Si BP Sara lang po. O isa pa, yung tanong naman po ni Escudero. O mali na naman yung sagot nito ni COA. Final na ba? Ang pag-notice of disallowance, final na ba yun? Hindi pa po final yun. Ang final po sa Supreme Court. At saka alam nyo po ba kung ano ang ultimate lang nito? Hindi po kulong. Ang ultimate lang po ng kalalabasan nito sa COA, ipasosoli lang po yung pera. Yan lang po yun. Sa haba po ng usapan natin sa confidential fund, ipasosoli lang po yung pera. Pag yan po ay nakarating ng Supreme Court at sinabi po ng Supreme Court na mali ka dyan, BP Sara, magsoli kayo ng pera. At hindi lang po si BP Sara magsosoli niya. Lahat po ng mga, yan yung tinatanong ni Amy, sino ba yung may kagagawan yan? Sino yung dapat managot dyan? Hindi lang po si BP Sara. Ngayon, ang pinaka-importante ron na katanungan, dahil nalunod na po tayo sa dami po ng gusto nila, aligasyon nila, na wala naman po lahat. Ang kalalabasan lang po niyan lahat, unusual lang yan. Sa dami ng acknowledgement receipt, unusual lang. Paano? Hindi naman nila si President Marcos po, 1.2
billion po ang budget niya. Halimbawa po, misuse. Saan po galing yung binigay niya kay Leni Robredo na 500 million? Yan ba, pinuna natin, nasa JAA ba yan? Wala nga po nagtatanong yan. Ngayon, binili ng gamot. Pinalalabas nyo na masamang tao si BP Sara dahil binili ng gamot, binili ng pagkain. Pero walang kumu-question sa inyo na 500 million binigay kay Leni Robredo. Walang kumu-question sa inyo. Magkano lang yan? 70,000? Hindi na po lalagpas yan. Ngayon po ang hinahabol nila, alam nyo kung magkano lang po yung may notice of disallowance? 70 million lang. Pwede na nga tigdodos tayo, 32 million tayong bumoto eh. Tigdodos lang tayo, mababayaran na yan eh. Kaya lahat to, mga kapatid, wala naman talaga sila napapatunayan na malawakan bago mo tanggalin. Bago mo po tanggalin si BP Sara, dapat ang inaakusan mo talaga sa kanya, nagkaroon siya. Baka yung mga senator judge na yan, mas malaki pa po ang pera nila kay BP Sara. Mas malaki pa po ang dinoble o sabi nga ni Ping Lacson, times 4 pa raw yung kinita niya. Nung hindi siya senador. Alam niyo po, kawawa po ang taong bayan. Dahil very obvious po na may malawak na pagnanakaw na naganap. Dito po, very obvious na wala pong pagnanakaw na naganap. Kaya nga paulit-ulit lang sila, misuse lang. Hindi ko po alam kung bakit po nila misuse yun. Sabi nga ni Lacson, wala at ni Robin Hood Padilla, wala ka kasing alam sa confidential works. Hindi mo alam kung paano ginagastos yung confidential fund. Naghanap ka ng OR. Talagang marami kang makikitang violation. Alam niyo po ba yung nangyari? Ito po, siya po, etong tao na to, naghanap siya ng OR, makakakita talaga siya ng mga violation. Pero violation ay hindi po krimen. Inuulit-ulit natin, hindi po makukulong si BP Sara kung yan lang po ang violation niya. Ipagpalagay na natin na tama yung binibintang nila, na mali, bumili ng gamot. Mali na bigyan yung mga alyas-alyas, magbigay ng pera sa kanila, mali. Mali na mag-maintain ng safe houses. O misuse ba yung mga yan? Hindi ba talaga confidential? Mali na lumaban ng DepEd sa anti-insurgency. Ganyan po nila pinalalabas eh. Tatambakan tayo na sangkatutak, paulit-ulit si Kapunan. 8,000 po itong ganito, 8,000 po, box. Panay drama lang po yan eh. Kumuha ka ng isa at ipakita mo ron kung paano ninakaw yan ni BP Sara. Sinasabi mo lang, sino nag-approve? Sino yung nakapirma dyan? BP Sara po. Saan siya pumirma? Approved by BP Sara. In-approve lang ni BP Sara, may kasalanan na. Ano po ang ginawa? Binili ba siya ng mansion? Binili ba siya ng luxury cars? 70 million. Magkano na po ang yun po ang notice of disallowance. Ang tanong po natin, magkano na po ang ginagastos natin sa 25 million a day. So kung 13 days, puchay, mahina ako sa kwentahan. Sa 10 araw, 250 million. Yung hinahabol po yung pera sa confidential fund, nahigitan na po ng triple. Triple na po.
ang nagagastos para imbestigahan kung dapat ba magsoli si BP Sara o hindi. At saka hindi pa po final yan. Nauna pa kayo. Kumbaga yung pinagbabatayan ninyo, COA report, ayon sa COA, hindi pa yan final. Pero tinutwist pa nito ni, ni auditor, nagalit na nga si Escudero, pati siya pinaiikot eh. Ibig mo sabihin, final na, kahit umapila pa sa Supreme Court. Di dapat nakakulong na si Franz Castro. Hindi nga natin kinu-question yun dahil alam natin na pwede ka pang umapila. Nakaapila ka pa eh. Yung mga sinasabi nilang AOM, preliminaries pa lang. Hindi pa po final. Preliminaries pa lang, may kinasuhan na nila si BP Sara, gusto nang ipatanggal. Kung final nga yan, magsosoli lang po ng pera si BP Sara eh. Wala na pong usapin eh. Pero may usapin na. Dahil sabi ni Tony Kapunan, eto po, sa ABS-CBN, sabi ni Kapunan, Lorna Kapunan, tuloy pa rin ang impeachment kay BP Sara kahit na magbitiw sa pwesto. Tignan nyo kung mag-intriga kayo. Haharangin nyo si Kapunan, tatanungin nyo, paano po pag nag-resign? Sino po ba nagsabing magre-resign si BP Sara? Alam niyo ginagawa ng media? Nagpapauso ng mga senaryo. Paano po pag nag-resign? Kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang kaso. Puta pa at magre-resign, hindi nyo nga napapatunayan. Wala nga kayo napapatunayan. Wala kayo na, yung unang pinag-usapan natin, yung threat sa Pangulo. Death threat. Wala nga kayo napatunayan. Bagamat nagpapatawa si Tito Soto, ang ganda ng tanong niya. Yung death threat ba kasama yan sa impeachable offense? Hindi naman eh. Kung death threat, ibig sabihin, mapatunayan nyo man na may death threat si BP Sara. Fianceable nga yan. Kasama ba yan sa mga impeachable? Hindi. Eto ba? Yung notice of disallowance, kasama ba sa impeachable? Hindi po. Kinakailangan plunder, kinakailangan ninakaw niya. Kung misuse lang po, di isosoli lang ang pera. Binili naman mo ng gamot, ayaw ng COA. Sabi ng COA, hindi pwedeng gamitin yan, pambili ng gamot. Hindi pwedeng yung reward mo ay gamot. Halimbawa, final na ng COA yun, tapos umapila ka sa Supreme Court. Pag umapila po sa Supreme Court si BP Sara, presidente na siya, hindi pa nagpapasya yung Supreme Court dahil natabunan na po sa dami po ng kaso ng Supreme Court. Nauna pa po ang impeachment court, wala pa pong final yung COA, yung pinagbatayan po ng COA o ng reklamo sa kanya. Wala pa po. Pero hindi po impeachable yan. Hanapin nyo po kung impeachable ba yan. Plunder yan. O sasabihin nyo ba na ano sabi ng testigo nyo? Hindi binulsa ni BP Sara. So, hindi pala binulsa eh. Dismiss na po to, hindi po impeachable ang notice of disallowance. Yan po ang sinasabi natin na pag-aaksaya po ng pera ng taong bayan. Dapat tong mga senador na to, magpasya na sila. Nakakadalawang impeachment na. Wala naman napapatunayan na impeachable offense. O ano pa po yung mga pinagtalunan doon kanina? Isa po sa mga pinagtalunan, gusto po nilang tanggapin yung ginawa po nila sa House of Representatives ay tanggapin po na legal na dokumento na ng korting ito. O sasabihin nila, pinaboran sila. Hindi kayo pinaboran. Ang posisyon ni Chess Escudero, kikilalanin na natin na may dala-dala kayong dokumento galing dyan sa inyong hearing. Yung hearing ba nilang ginawa sa House of Representatives? Pero,
ipe-present nyo pa rin dito yan. Kung ano man yung dokumento nyo, hindi natin tatanggapin yan na parang Supreme Court ruling na i-quote mo lang, okay na. Hindi po. Kinakailangan po yan, ipagtanggol nyo dito sa depensa. Kaya ito pong prosecution, panay drama, panay ang dami laging kahon na pinapakita. Eh ano naman kung maraming kahon? Magbukas kayo ng isa at patunayan ninyo na dito po nagnakaw si BP Sara ng 5 piso. Kasi ang dami nun eh. Dito naman po, 10,000 ninakaw niya. Dito naman po, pinagbibigyan lang dahil may edad na si Kapunan, pero mali po yung mga pinagagawa niya. Ito pa isa, si Rapi Tulfo. Inihihirit na may conflict of interest si POA. Bakit magkakaroon ng conflict of interest? Judge ba si POA? Hindi ko po maintindihan kung paano po naisip. Nakakatakot po itong mga judge natin eh. Paano po maiisip ni Rafi Tulfo na may conflict of interest si POA? Kasi nagpapaniwala eh. Biruin nyo, si POA daw ay ang lumapit doon sa COA. Natural lapitan mo yun dahil kayo ay pinagsasubmit po ng papeles ng COA ang OBP at saka ang DepEd. Taga DepEd po si POA. Bawal po siyang pumunta sa DepEd sa COA. Hindi ko maintindihan. May krimen ba siya, Rapi Tulfo? Bakit magkakaroon ng conflict of interest? Kasi si POA daw yung nagpunta ron sa COA. Eh ano ngayon? Natural dahil inutusan siya malamang ni BP Sara, punta ka ron. Tignan mo kung ano mga kulang dyan, ano yung hinahanap nila. Kaya pinapakita po rito yung COA mismo, bahagi ng paghanap ng ikakaso kay BP Sara eh. Tapos itong mga judge, may conflict of interest. Paano magkaka-conflict of interest? O kaya ang tanong sa kanya, ay ang sagot ni Escudero, hindi naman siya yung nasasakdal eh. In fact, abogado siya na nasasakdal. Asan ang conflict of interest? Nakita kasi nila na magaling si POA. Hanapan natin to para magbitiw na si POA. Hindi ko maintindihan kung bakit magkakaroon. Pag magaling ba may conflict of interest na? Butata kasi si Kapunan eh. 2 araw na tinarbaho ni Kapunan na inipin tayo. Ngayon ang tanong, yan po, yung mga papeles, hindi po kagagawa niya ng depensa. Pwede nga pong hindi nila ipiros-piros yan eh. Pwede nga po silang kumuha lang ng isa at paulit-ulit lang naman yan. Gawat po tayo na halimbawa. Kaya po, hindi po sabihin, napikon na raw si Kapunan. Si Kapunan pa napikon, ikaw lang nagre-request na stipulate. Alam niyo po ba yung meaning na stipulate? Umayon sila na itong mga dokumento na ito ay tama. Bakit naman aayon yung kabila? O edi matatagalan tayo kasi titignan. O edi matagalan na lang tayo. Sa isip ng defense, bakit kami papayag? Porket matagalan, pwede naman nilang pabilisin eh. Di po ba? Pwede po nilang pabilisin. Kumuha lang sila ng halimbawa, ito po, ano po nakikita nyo rito? Oh, ganun din naman ang tanong niya, paulit-ulit eh. Sino po nag-approve? BP Sara. Sino humingi? Oh. Gusto niya isa-isahin pa. Kaya bigla ko naisip eh. Bakit ba nila gusto na magtagal
Di ba? Sa tingin nila, habang tumatagal, nasisiraan nila si BP Sara. Sa tingin natin, habang tumatagal, lalong nagagalit ang mga tao. Wala naman silang nakikit. Tignan po ninyo. Ano po yung palalabasin lang natin? Katulad po ngayon. Pinasisimple po natin ang usapin. May ninakaw ba si BP Sara? May binulsa ba siyang pera? Ano sagot ni Wamil? Wala. So wala palang ninakaw si BP Sara sa madaling salita. Ano man ang ikatwiran nyo, babalik po doon. May nakita ba kayong ninakaw si BP Sara? Wala. Kung wala siyang ninakaw, ano pa itong pinag-uusapan natin? Para po maging impeachable yan, kinakailangan yung binibintang yung misuse ng pondo ay napunta kay BP Sara. Kaya lahat yan magpapa-effect lang. Sabi nga ulitin ko lang po itong sinabi ni General De Leon. Biruin mo, ginamit yung pera ng bayan para pambili ng gamot at pagkain ng mahirap. Napakawalang puso talaga ni BP Sara. Habang yung isa dyan doon sa Bicol namin, 500 million para sa maintenance ng Coliseum. Nakapangalan sa sarili. Ano nangyari na nga pala sa perang yun? Yan lang po ang ating topic. Maliban na lang kung meron pa kayong mga gustong pag-usapan. O, pati po yung pagkakadakip ni Bato. Binibintang na po na diversion lang. Lintik na diversion. Kami pa magda-divert. Okay, natutuwa po. Nagpasalamat po si Mike Defensor sa pagdalaw po sa kanila ni BP Sara. Ayan no, alam mo, dito mahina si Chis Escudero eh. Dito natin namimiss si Senator Marcoleta. Biruin mo, nakikipagtalo to si nakikipagtalo tong witness sa Senator Judge kay Amy Marcos. Hindi ano yan. O, eto po. Ginisa sila ni Escudero sa mali-maling datos na pinepresenta sa korte. Tapos ang sabi niya, anong tawag doon? Pagka nagkamali sa mga data. Wala kayong karapatan dapat magkamali sa mga numero. Alam niyo kung bakit? COA kayo eh. Ito mga tanong ni Rizon Tiveros. Typo, di ba? Wala kayong karapatan na magkamali sa numero kasi COA kayo. Mapupuna at mapupunan nyo yan. Di ba? Parang, alimbawa, historian. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang historian na naganap o nanalo si Magellan kay Lapu-Lapu. Puta, mag-aaway kayo niyan. Ganun po yun. Ang layo naman ba doon? Numero lang yan. Numero po ang pinag-usapan, COA yan. Mahigpit po sila sa numero. Eto tanong ni Rizon Tiveros. To clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice President Sara Duterte pero lumabas ang pera at marami nakatanggap ng reward. Tama po ba? Based on the documents, tama po. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP dun sa requirement ng joint circular. Tignan nyo na. So, dahil hindi po maalam pareho to sa confidential at intelligence, ito nga yung sinasabi ni Lacson. Gusto nyong evidence of success. Yung maganda yung halimbawa ni Lacson,
surveillance. Hindi naging successful. Gumastos ka pa rin. Di ba? Nag-surveillance ka pa rin. Meron kayong sinosurveillance, huhulihin nyo. Biglang nakatunog. Nagtagumpay ba yung operasyon nyo? Hindi naging matagumpay operasyon nyo. Pero gumastos pa rin. Gumastos pa rin sila. Dahil hindi alam ni Wamil yan, lalong hindi alam yan yung sasabihin ko na. Alam mo, Ontiveros, mawalang galang na. Hindi nakakatalino yung pagtatanong ninyo. Gayahin nyo si Robin Padilla. Habang tumatagal, tumatalino siya sa tingin ng mamamayan. Okay.